The New Beginning. Imoto-chan. Little sister. Is that really you? Hindi kaagad nakakibo si Keiko nang salubungin siya ng kanyang kuya Keiji. Literal na umiiyak ito nang yakapin siya ng mahigpit. I miss you so much. Baby girl. I'm so glad that you're finally here. Saad naman ng kuya Kairi niya na bagaman hindi kasing lakas umiyak ng kuya Keiji niya, bakas naman sa namumula nitong mga mata ang pagpipigil ng luha. Kararating lang ni Keiko sa Tokyo matapos maasikaso ang lahat sa Pilipinas. 4 na oras din ang kanilang bayahe at wala siyang gaanong tulog. Pero nang makita ang kanyang mga kuya, ay para bang naglaho ang pagod at antok na nararamdaman niya. Nagyakap silang magkakapatid na kapwa may mga luha sa mga mata, samantalang si Kenji naman ay hindi na rin natiis at nakisama na sa mga anak. They were overjoyed because they were finally with Kiko, whom they had been waiting to see for so long. Matapos ang mahabang sandali na magkakayakap ay bumitiw rin ang mga ito. Marahang hinila ni Keiji ang bunsong kapatid sa mahabang sofa at naupo. Sa kabilang panig naman ni Keiko ay nakaupo ang kuya Kairi niya na hindi maipinta ang mukha sa labis na saya. Didn't know you grew up so beautiful, Kiko. Pangit ka kasi noon ang bata ka pa, humalakhak na biro ni Keiji sa kapatid. Pero syempre kabaliktaran iyon. Simula maliit pa at napakaganda ng bata ni Kiko. Napaka-cute nito at napaka-cheerful, at higit sa lahat ay napaka-sweet. Kuya naman, nakangising sagot naman ni Kiko. Walang pagsidlan ang saya niya ng mga sandaling iyon na para bang pakiramdam niya ay nananaginip lang siya. You look exactly like our okay-san, mom, saad naman ni Kairi habang nakatingin sa bunsong kapatid. He felt like they were united with their mother through his little sister. Very, segunda naman ni Keiji na tumatango-tango. I feel like mom is with us. Forgive us, Kiko. Keiji and I were not there when you needed us the most, sinsero at taos-pusong paghingi ng paumanhin ni Kairi sa kapatid. Noong panahon kasi na nangyari ang trahedyo na ikinamatay ng kanilang mommy at pagkawala ng kapatid, nasa Harvard University silang dalawa ni Keiji at nag-aaral. Nabalitaan na lang nila ang lahat nang tumawag ang kanilang daddy na umiiyak habang sinasabi ang masamang balita. Pareho nilang sinisisi ni Keiji ang kanilang sarili dahil pakiramdam nila ay naging pabaya silang kuya. Pero ngayong muli na nilang nakasama ang kapatid, hinding-hindi sila makakapayag na may manakit dito kahit na sino pa man ito. We promise that from now on, we will protect you and not let anyone hurt you, Kiko. We will fight for you no matter what. Wika naman ni Keiji na bakas ang kaseryosohan sa tinig. You sure, Hija? Has the court granted the annulment of Knives Dawson and his wife? Tanong ni Eric Chua sa anak na si Gwyneth. Napangisi si Gwyneth sa tanong ng daddy niya. Of course, Dad. Nakausap ko ang family lawyer ng mga Dawson. And you know what? Nakataas ang kilay na saad pa niya. Ang hitad na iyon pa ang unang nagpadala ng annulment paper sa court. Everything seems to be going according to the plan. Tumawa pa ng malakas si Gwyneth pagkasabi niyon sabay lagok ng wine sa hawak na goblet. We have sacrificed a lot to make the plan work. Make sure you and Knives Dawson can marry while he's still unconscious, seryosong wika pa ni Eric. He won't let everything they've worked so hard for go unfulfilled. He needs to get all the Dawson family's wealth so that the Chua family can rule over everything. Don't worry, Dad. Whether Knives likes it or not, we'll be married when he wakes up. Uncle Kennedy is just arranging everything necessary for the wedding and we'll be married when that's finished. How about that woman? How sure are you that she won't mess up your marriage? Tanong pa ni Gwyneth na ang tinutukoy sila Lane. Believe me, Dad. After everything she witnessed, I'm 100% sure that bitch won't show up again. Just trust me, puno ng kumpiyansang sagot pa ni Gwyneth. In fact, Knives has been in the hospital for almost a week and still hasn't woken up, and Lalaine Aragon has never visited to check on his condition. So she has a strong feeling that she has left and has no plans to show up again. Well, mas pabor ito para kay Gwyneth. Dahil wala nang magiging hadlang para sa kanila ni Knives. Ang tanging dapat na lang niyang gawin ay makuha ang loob ng lola nito. Sila lain kasi ang gusto ng matandang iyon na amoy lupa okay. I trust you, Hija. Iyon lang ang isinagot ni Eric sa kanyang anak,
Matapos ay nag-toast ang mag-ama na para bang nakikita na nila ang tagumpay ng kanilang mga plano. After a moment, tumunog ang cellphone ni Gwyneth. Tumingin siya sa kanyang ama nang makahulugan nang makita si Kennedy Dawson ang tumatawag. Nakangising sinagot ni Gwyneth ang tawag na iyon ng matanda. Yes, uncle, tanong niya sa kabilang linya. Where's Eric? Magpunta na kayo sa hospital ngayon din, wear white dress because today is your wedding, ani Kennedy. Nang marinig iyon ay halos mapunit ang labi ni Gwyneth dahil sa narinig mula sa kabilang linya. Okay, Uncle Kennedy. Dad and I are on our way. May isang oras bago makarating si Gwyneth at ang daddy niya sa Metro Manila Hospital, kung saan kasalukuyang naka-confine si Gnaves. Dahil malalim ang mga sugat na tinamo ni Gnaves dulot ng pagsaksak, kaya halos mag-iisang linggo na ay hindi pa rin ito nagigising. Pagpasok ni Gwyneth at Eric sa loob ng private ward kung saan kasalukuyang nakaratay si Gnaves, naabutan niyang roon si Uncle Kennedy na nakasuot ng semi-formal attire, isang pari at sakristan, at ang family lawyer ng Dawson family. Are you ready, Hija? Tanong ni Kennedy Dawson kay Gwyneth. Yes, Uncle, mabilis namang sagot ni Gwyneth sa kaumabante at tumabi kay Gnaves na walang kamalay-malay ng mga sandaling iyon. Magsimula na tayo, Father Roy, ani Kennedy sa paring magsasagawa ng kasal ng mga sandaling iyon. Tumango lang ang pati at saka kinuha ang Biblia at binigkas ang mga katagana. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, sagot ng mga naroon. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And with your spirit. Be attentive to our prayers, O Lord, and in your kindness uphold what you have established for the increase of the human race, so that the union you have created may be kept safe by your assistance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Manumpa ka na, Hija, anang Father Roy kay Gwyneth na sinunod naman ng babae. Hawak ni Gwyneth ang kamay ni Gnaves habang nakatingin sa walang malay na lalaki. Gwyneth Chua take you, Gnaves Dawson to be in the husband. Promise to be faithful to you, in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of every life. Isuot mo na ang singsing sa kanya, Hija, at mangako ng katapatan. Kinuha ni Gwyneth ang mamahaling singsing na si Kennedy Dawson pa mismo ang bumili at nagsalita. Gnaves Dawson, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, anya sabay suot ng singsing. Now let us humbly invoke God's blessing upon this bride and groom, that in His kindness He may favor with His help those on whom He has bestowed the sacrament of matrimony. In the sight of God and these witnesses, I now pronounce you husband and wife. Where is she? Nasa isang fine dining restaurant si Gwyneth at ang kanyang daddy, kasama si Kennedy Dawson na ngayon ay father-in-law na niya. Naroon sila para i-celebrate ang kanilang pagiging isang pamilya. Gwyneth's joy knows no bounds because her long-time dream of becoming Gnaves Dawson's wife has finally come true. And even if he rejects her, there's nothing he can do because they're already married. I hope you can change the stupid son, Gwyneth. Teach him to obey and listen to whatever I say, pakli ni Kennedy sa kanyang daughter-in-law. Of course, Dad. I've known Gnaves since childhood so, know exactly what he's like. Don't worry, Dad. I'll make sure to discipline that son of yours, puno ng confidence na sagot naman ni Gwyneth. Glad to hear that, anang Kennedy sa kabumaling sa balaing si Eric Chua. Pasensya na Eric, pero maiwan ko na kayo. I'm a little tired. I need to rest, paalam niya. It's okay, Mr. Dawson. Masaya akong sa wakas ay naging isang pamilya na tayo, anang Eric sa katumayo at sinamahan ang matanda patungo sa parking lot ng restaurant, kung saan naghihintay ang driver nito. Nang tuluyang makaalis si Mr. Dawson ay sakalang inilabas ni Eric ang tunay niyang anyo. Malapad ang pagkakangisi ng mga sandaling iyon habang sinusundan ng tingin ang magarang sasakyan ni Kennedy papalayo. Ngayong kasal na ang kanilang mga anak, magagawa na niyang hawakan sa leeg si Kennedy Dawson. Matanda na ito at mahina, hindi tulad niya na mas bata ng ilang taon sa lalaki at mas malakas. He will do anything to get all the Dawson's wealth. And soon, he will be the one everyone fears.
Nang makabalik sa mesa, natagpuan ni Eric na nagmamadali ang kanyang anak. "What happened?" tanong niya. "I need to go to the hospital. The doctor called me." Nagising na si Knives, ani Gwyneth saka nagmamadaling minanyobra ang wheelchair papalabas ng restaurant. Eric followed but he had no plans to go to the hospital and see his son-in-law. He didn't like Knives Dawson's attitude because he was rude and arrogant. The only reason he approached them and agreed to marry his daughter was because of his wealth. "Hisha, tapusin mo na ang pagpapanggap mong yan as soon as possible." Wala nang magagawa pa ang lalaking iyon sa oras na matuklasan niyang nakakalakad ka dahil kasal na kayo. Paalala ni Eric na ang tinutukoy ay ang pagpapanggap ni Gwyneth na pagiging imbalido. "Don't worry, Dad. That's included in my plan." "What happened to me? Where's Lalaine?" "Tawagin mo si Lalaine ngayon din, Mr. Miller. Gusto ko siyang makita." Nagpupumigla si Knives at nagpupumilit na bumangon sa kama. Wala siyang pakialam kahit masakit pa ang kanyang sugat at nagdurugo. Pilit din niyang tinatanggal ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay at akmang bababa ng kama. Subalit dahil pinipigilan ito ng 3 nurse at doktor ay wala siyang nagawa kundi magwala. "Mr. Miller, are you deaf?" "Ang sabi ko, tawagin mo si Lalaine." "I want to see her," bulalas ni Knives. Maputla pa ang mukha nito at bahagyang naging hapis, pero naroon pa rin ang angking kagwapuhan ng lalaki. Samantala, hindi makapagsalita si Liam. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa kanyang boss. Ipinahanap na niya si Avia Lalaine sa kanilang mga tauhan, pero ni isa sa mga ito ay walang nakapagturo kung nasaan ang babae. Nang siya ang personal na nag-imbestiga, nakakapagtakang biglang naglaho ang lahat ng impormasyon sa babae matapos nitong magpasa ng annulment paper. Sinubukan niyang tumingin sa mga GIS camera kung saan ito huling namataan na nagpunta pero maging isa sa mga ito ay walang nakapagturo. Na para bang may isang tao ang nagbura ng lahat ng impormasyon na makapagtuturo kung nasaan ito. Sinubukan na rin niyang magpunta sa Dawson Residence at nagbabaka sakali na umuwi ito roon pero walang kahit na anong bakas ang makikita na nagpunta ito roon. Nagsadya rin siya sa dating apartment ng babae pero wala ring palatandaan na nagawi ito roon. Nagpunta na rin siya sa pinagtatrabahuhan ni Emilia Lalaine at ang sabi ng boss nito na si Mrs. Tupaz ay ilang araw na raw itong hindi pumapasok. Nang tanungin naman niya ang kaibigan nitong si Abbey del Rosario, hindi rin ito alam kung nasaan ang kaibigan. "Mr. Miller, please. I want to see her. I want to see my wife." Nagmamakaawang saad ni Knives sa kanyang sekretary. Gustong-gusto niyang makita si Lalaine. Gustong-gusto niyang makita ang kanyang asawa at humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang at paghihinala niya. Inaamin niyang nagkamali siya at hindi makatao ang ginawa niyang pagdudahan ang babaeng pinakamamahal niya. Handa siyang gawin ang lahat para mapatawad lang siya nito. Kung kailangan niyang lumuhod ay luluhod siya. Kayang-kaya niyang lunukin ang kanyang pride at magpakonsulta ulit sa doktor para malaman ang totoo. At kung lumabas man na baog talaga siya, at hindi niya anak ang ipinagbubuntis nito ay handa niyang akuin ang bata, huwag lang itong mawala sa kanya. Mahal na mahal niya si Lalaine. Ito lang ang babaeng una niyang minahal bukod sa kanyang mommy. Kaya kung mawawala ito sa kanya ay hindi niya alam kung ano pa ang kahihitnan ng buhay niya. Napayuko si Liam. Having worked as Knives Dawson's secretary for a long time, he already knew his personality well. He was arrogant, blunt, and rude. He also feared no one, not even death. Pero iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagmakaawa ito sa kanyang harapan para sa isang bagay na hindi naman niya kayang gawin. Ilang araw na siyang naghahanap kay EMF Lalaine, pero habang tumatagal ay lumalabo ang pag-asa niyang makita ito. Isa na lang ang tanging naiisip niya na maging dahilan ng pagkawala nito, iyon ay kung nakidnap na ito ng mga kaaway. Pero paano naman niya sasabihin sa kanyang boss ang haka-hakang iyon ngayong wala ito sa sarili? "Please, help me find her, Mr. Miller. I want to see her." Hindi na naituloy pa ni Knives ang sinasabi dahil tinuturukan na ito ng mga doktor at pampatulog. Bumuka kasi ang sugat nito at patuloy sa pagdurugo. Kung ipapagpatuloy nito ang pagwawala ay mas lalong lalala ang kondisyon nito. Sana lang ay bumalik na ito dahil alam niyang si Avia Lalaine lang ang tanging tao na mapagkakatiwalaan ng kanyang boss sa mga sandaling iyon.
1 linggo. 2 linggo. 1 buwan. 6 na buwan. 9 na buwan. 9 na buwan na simula noong huling magkita si Knives sila Lain. 9 na buwan na rin siyang naghahanap sa asawa pero ni anino nito ay hindi niya makita. He searched almost the entire Philippines to find his wife but could not find a single trace that could point to her whereabouts. Para bang bigla na lang naglaho sila Lain sa mundo. Na para bang hindi ito nag-exist sa kanyang buhay. Araw-araw siyang nagpupunta sa apartment nito para alamin kung bumalik na ito, pero katulad ng dati, isang abandonadong kwarto lang ang sumasalubong sa kanya. Halos maglumuhod na rin si Knives sa kaibigan nitong si Abe pero maski ito ay hindi alam kung nasaan ang kaibigan. Sobra na ring nag-aalala si Abay para sa kaibigan dahil ito ang unang beses na umalis sila Lain ng ganoon katagal na hindi man lang siya kinokontak. Knives also always visits Mrs. Tupa's office to ask if she has any news about Lalaine, but like Abay, she also knows nothing. In fact, sobra na rin itong nag-aalala para kay Lalaine, lalo pat bigla na lang itong nawala na parang bula. Pero gayunpaman, hindi sumuko si Knives sa paghahanap kay Lalaine. Nag-hire siya ng magagaling na detective pero ni isa sa mga ito ay walang nakapagturo kung nasaan ang babae. All of her records at the statistics office, at the university, and at work suddenly disappeared as if someone had manipulated them. Nakipag-ugnayan din siya sa mga tauhan niya sa China para manmanan si Mr. Zhu pero lumalabas na wala itong kinalaman sa pagkawala ng babae. He also contacted his people in China to check on Mr. Zhao, but it turns out that he had nothing to do with the woman's disappearance. Elijah, who he learned was still alive, committed suicide in prison when he was sentenced to death in China 6 months ago. Kaya malabo na may kinalaman ito sa pagkawala nila Lain. Miss na niya sila Lain at sobra-sobra siyang nagsisisi dahil sa mga nagawa niya sa babae. So even though he wanted to give up on looking for Lalaine, he couldn't because he still held on to the hope that they would meet again someday. Sa ngayon, sinisikap niyang ayusin ang kanyang buhay. Umalis na siya sa poder ng kanyang daddy matapos niyang malaman na pinagkaisahan siya nito at ni Gwyneth. Ipinakasal sila ng mga ito kahit na wala siyang malaytao noong nasa hospital pa siya at nag-aagaw buhay. When he found out about the wedding, he sued her dad, Gwyneth, Mr. Chua, and the lawyer who served as a witness to that ridiculous wedding. With the help of his secretary Mr. Miller who served as a witness, their marriage became invalid. Galit na galit ang kanyang daddy sa kanyang ginawa at sinabing itatakwil siya at tatanggalan ng mana. Pero bago pa iyon gawin ng kanyang daddy ay inunahan na niya ito. Nag-resign siya bilang Chief Executive Officer sa Dawson Group at itinakwil ang kanyang ama. Sa tulong ng kanyang abogado, nagpalit siya ng apelyedo at ginawa niyang Grayson na last name ng kanyang mommy. At dahil nag-resign na siya sa Dawson Group, ay balak niyang magtayo ng sarili niyang construction firm. Balak niyang kalabanin ang kanilang kumpanya, ay ipapakita niya sa kanyang daddy na kaya niyang makilala sa business world sa sarili niyang diskarte at paraan. Hindi na siya muli pang nakipag-usap sa kanyang daddy simula noon. Ang huling balita niya, ito pa rin ang chairman ng Dawson Group at hindi niya alam kung sino ang ginawa nitong Chief Executive Officer. At ayon pa kay Liam, si Gwyneth at ang daddy nito ay binigyan nito ng posisyon sa kumpanya bilang compensation sa nangyaring gulo sa pagitan nila. Kung mayroon man siyang hiling sa mga sandaling iyon, ito ay muling makita sila Lain at humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan niya. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi nagbabago ang pagmamahal niya para kay Lalain. At patuloy pa rin siyang umaasa na isang araw ay magbabalik ito sa kanya. Are you okay, bro? Untag ni Eros kay Knives. Naroon sila sa Imperial Hotel at kasalukuyang umiinom. Kasama rin nila si Knox pero katulad ng dati, mas busy ito sa mga babae. Maikling sagot ni Knives sabay lagok ng brandy na hawak. Alam ni Eros na ang pinagdadaanan ng kaibigan. In fact, hindi niya in-expect na makikita si Knives sa ganito ka-miserable dahil sa isang babae. Doon niya napatunayan na talagang napakalaki ng naidudulot ng pagmamahal sa isang tao. Ito na nga rin ang dahilan kung bakit ayaw niyang pumasok sa serious relationship. You told me she was pregnant before she disappeared, didn't you? You see sa ni Eros. And it's been some months. I'm sure she gave birth to our baby wherever she is. Nakangiting wika ni Knives na may kasamang pait sa tinig.
Yes, he was so stupid. He suspected Lalaine of being pregnant with another man. But the truth is, Lalaine is pregnant with his child. He found out from the doctor who conducted the semen analysis that he made a mistake. Ang resulta ng semen analysis na ibinigay ng doktor sa kanya ay naipagpalit nito sa iba. Sa galit niya, kinasuhan niya ang doktor na iyon at natanggalan ng lisensya. But even so, the fact that he adopted Lalaine at that time still won't change. I just want to ask, bro, guys, didn't you recognize your wife the first time you had sex? Eros asked curiously, trying to change the gloomy atmosphere. Nang marinig iyon ay napangiti si Gneves at napailing-iling. The lights were off when she entered the suite. And because I was so drunk, I thought she was your welcome gift to me. Really? Kaya pala galit na galit si Lizette noon ang gabing iyon, natatawang sagot naman ni Eros. Noong bumalik si Gneves galing California, nagplano si Eros at Knox na regaluhan ng babae si Gneves, lalo pat nalaman niyang virgin pa rin ito. Hindi naman niya akalain na ibang babae pala ang kukuha ng virginity ng kaibigan. How did you two get married? Ang sabi mo, di kayo magkakilala? Walang marriage ceremony na nangyari at dahil amiga ni Lola Mathilde ang judge, kaya pinayagan kaming dumiretso na sa pagpirma ng marriage certificate, sagot ni Gneves habang inaalala ang mga pangyayari. Didn't even glance at her once because hated her. I thought she was manipulating Grandma into agreeing to let us get married. After that, I left so if don't remember her face. Meanwhile, congratulations, you met Kiko. You gave birth to healthy twins, a boy and a girl, masayang bati ng midwife na nagpaanak kay Lalaine. Anong ipapangalan mo sa mga apo ko, anak? Masayang-masaya na tanong ni Kenji habang nakatingin sa kambal na apo. Kaiser po sa lalaki at Kaori naman po sa babae. Sagot ni Keiko na may matamis na ngiti sa mga labi. After 8 years. Sir Knives, na-close na natin ang deal with Thompson Group. Our next client is from my fashion company. They want to build a branch here in the Philippines, and they chose Grayson Construction to handle the project. Ani Liam habang panay ang pagpindot sa ipad na hawak. A fashion. The famous fashion company in Japan and America, paniniguro ni Knives habang nakatutok ang mga mata sa laptop. Yes, sir, Ani Liam. May schedule na ba ang appointment? Yes, sir. The luncheon meeting is at Victoria's Restaurant, at exactly 12 Seth. Okay, ikaw na ang attend, Liam. Mommy's death anniversary is tomorrow so I have to visit the cemetery, Ani Knives habang panay ang tipa. Tinatapos kasi niya ang output DA blueprint para sa isang project. Okay, sir. Yes, by the way, mag-post ka ng job opening sa website natin. We need engineers, architects, and other skilled workers in the company. We need more people for incoming projects. Alright, Sir Knives, sagot naman ni Liam. 7 years na ang nakalipas, ang kumpanya na dating binabalak pa lang na Knives na itayo ay nakikilala na ngayon pagdating sa larangan ng business world. Grayson Construction, owned by Knives Grayson, is already thriving and can be said to be successful. Knives' efforts over the past few years have also paid off. He put in his blood and sweat to build his own company. At ginawa niyang inspirasyon si Lalaine at ang kanyang anak sa lahat ng pagsubok dumating sa kanya. Gusto niyang mayroong maipagmalaki kay Lalaine sa oras na maisip nitong bumalik sa kanya. Aaminin niyang sa loob ng 8 taon ay sinubukan niyang makipag-blind date sa iba't ibang babae na inirereto ng kanyang mga kaibigan pero lahat ng iyon at failed. Hindi niya kasi maiwasang hanapin sa mga ito ang mga katangian na nagustuhan niya noon kay Lalaine. Kaya naman nanatili na lang siyang single at nag-focus sa pagtatrabaho nang sa gayon ay maging karapat-dapat siya sa oras na bumalik na ang babaeng pinakamamahal. Samantala, ang Dawson Group na pagmamay-ari ng kanyang daddy ay nalulugi na ayon sa bali-balita. At ang kumpanya naman na pagmamay-ari ni Mr. Chua na daddy ni Gwyneth ang siyang namamayagpag at mahigpit niyang katunggali sa negosyo. Hindi niya alam kung bakit nagkaganoon pero malakas ang kutob niyang may kinalaman ang mag-ama kung bakit unti-unti nang nalulugi ang kumpanya na pinaghirapan ng kanyang daddy. 8 taon na ang nakalilipas, napatawad na niya ang kanyang daddy pero nanatili pa ring matigas ang puso nito sa kanya. So even though he wanted to reconcile with his father,
Especially since he learned that his illness was getting worse, there was nothing he could do. Knives has changed a lot. He's no longer the arrogant and rude person everyone knows. He's now more sociable and considerate of his employees. Especially to Liam, who didn't abandon him in the midst of everything and still remained loyal. Habang panay ang tipan niya sa laptop, tumunog ang intercom sa kanyang opisina, kaya naman sinagot niya iyon. Yes, Liam, tanong niya sa kabilang linya ng tawag. Sir, nag-email ang founder ng Hope Foundation na si Mrs. Magbanua. She invites you to the foundation's anniversary, which will be held later at the Celestial Hotel at exactly 8 o'clock in the evening, pagulat ni Liam. Ang Hearts Foundation ay isa sa mga foundation na sinusuportahan ng kanyang kumpanya. Kada buwan ay donate siya ng 500,000 sa foundation na inilalaan naman ito sa mga nangangailangan. The foundation's primary goal is to help the unfortunate who are unable to study, children and women who are mistreated by their parents or spouses, and those who are abused either mentally or physically. Okay. Tell them I'm coming, ani Neve sabay pinatay na ang tawag. Isang linggo nang nakabalik si Keiko sa Pilipinas, at isang invitation ang natanggap niya sa Hope Foundation, kung saan iniimbitahan siya bilang guest speaker sa anniversary nito. Si Keiko ay major sponsor ng naturang foundation at kada buwan ay nagdodonate siya ng 1 million pesos na inilalaan ng mga ito sa pagtulong. Nakilala niya ang foundation nang minsan umuwi siya sa Pilipinas para maghanap ng charity na maaaring tulungan. When she learned about its purpose, her experiences from her life as Lalaine Aragon came back to her mind. Kaya naman gusto rin niyang matulungan ang mga taong baguhin ang kanilang mga buhay tulad niya. Ang women organization naman kung saan miyembro sila ni Lola Mathilde ay tinutulungan din niya. Subalit mas ginusto niyang maging anonymous ang katauhan niya nang sa gayon ay walang makakilala sa kanya bilang ang dating si Lalaine Aragon. Pero ngayong inimbitahan siya ng Hope Foundation bilang guest speaker, nagdalawang isip siya na tanggapin iyon dahil maaaring naroon din si Kneves at ang pamilya nito. Sa yaman ng mga Dawson, hindi maaaring hindi ito imbitado sa ganoong okasyon. After 8 years, hindi niya alam kung handa na ba siyang makita ang lalaking lubos niyang minahal pero lubos din siyang sinaktan. Naguguluhan siya kung ano ang dapat na maging desisyon. What's wrong, Hija? Nagdalawang isip ka ba kung pupunta o hindi, pakli ni Kenji nang makitang tila distracted ang kanyang anak. Tumango naman si Keiko. It's been 8 years, Hija. Sa tingin ko, oras na para humarap ka sa mga taong nang api sa iyo at ipakita kung ano ang narating mo ngayon, anang Kenji. But Dad, what if malaman niyang may anak kayo? O what if may feelings ka pa sa kanya, nakangising putol ni Kenji sa sana isasabihin ng anak. You're thinking too much, Dad, ani Kiko sabay pabirong umismid sa kanyang daddy. Kung ganon, bakit ka nag-aalinlangan? Look at yourself, anak. You are now a successful fashion designer. May sarili ka na ring kumpanya, kaya ano pang iniisip mo? Unless makahulugan pang tumingin si Kenji sa kanyang anak. Bilang ama, alam niyang kahit matagal ng panahon ang nagdaan, may feelings pa rin ang kanyang anak sa Kneves Dawson na iyon. Pero para kay Kenji, mas pabor siyang makita ng lalaking iyon kung gaano naging matagumpay ang kanyang anak. Nang sa gayon ay magsisisi ito sa mga nagawa nito noon sa kanyang anak. Hindi niya personal nakilala si Kneves Dawson at nang lihim niya itong paimbestigahan ay ganoon na lang bumuntong hininga naman si Kiko. Tama ang kanyang daddy. Hindi na siya ang dating Lalaine Aragon na mahina at laging inaapi. She's now Kiko Inoue, bolder, stronger, and walking forward with her head held high. At the night party. Okay, ladies and gentlemen. Let's give a round of applause to our guest speaker tonight. None other than our foundation's major sponsor, Kiko Inoue. Okay, ladies and gentlemen. Let's give a round of applause to our guest speaker tonight. None other than our foundation's major sponsor, Kiko Inoue. Nagpalakpakan ang lahat ng naroon habang ang paningin ay napako sa babaeng papaakyat sa entablado. Kiko looked so beautiful and elegant in her black halter dress and silver stilettos. Ang mga mata ng lahat ng naroon ay napuno ng paghanga mapalalaki man o mapababawi. Ngunit mayroon ding ilan na hindi maipinta ang mukha dahil sa labis na pagkagulat ng makilala kung sino ang babaeng nasa stage at nagpakilala bilang Kiko Inoue.
Isa na roon si Gwyneth na imbitado rin sa nasabing event, halos lumuwa ang mga mata nito habang nakatingin kay Lalain. Ibang-iba na ang itsura at aura nito sa kanyang paningin, malayong malayo sa Lalain na kilala niya. What the hell? Who the hell is she? Gigil na usal ni Gwyneth sa sarili habang nakakuyom ang mga kamao dahil sa matinding inis at pagkairita. What's wrong, Hija? Kilala mo ba ang babaeng iyan? Clueless na tarlong naman ni Eric sa anak. She's the son's ex-wife, sagot naman ni Kennedy na katabi ng mga ito at bakas ang pagkagulat sa hapis na mukha. Hindi na ito ang mukhang lampang kinababaliwan ng anak niya noon. Ibang-iba na ang dating nito, punong-puno ng kumpiyansa at bilib sa sarili. I wonder which man she hooked up with to get rich. And she actually changed her name, hindi mapigilang bulalas pa ni Gwyneth. Pero ang totoo, baka sa mga mata ni Gwyneth ang matinding inggit at selos dahil halos ang lahat ng paningin ay nasa babae habang nakatayo ito sa stage. It was as if everyone was captivated by her beauty. At nang maalalang naroon din si Knives na nakaupo sa kabilang panig ng hall, ay halos mapaiyak siya nang makitang titig na titig ito kay Lalain. All this time, ang babaeng iyon pa rin talaga ang kinababaliwan nito kahit ginawa na niya ang lahat. Good evening, everyone. My name is Kiko Iniu and I'm the owner and chief executive officer of a fashion company. Magalang na pakilala ni Kiko sa mga naroroon. Muli, isang masigabong palakpakan ang pumailan lang sa buong banquet hall. Lahat ay humahanga sa kanya dahil sa edad na 28 years old ay nagmamay-ari na si Keiko ng sikat na kumpanya at mayroon ng iba't ibang branch. Actually, malapit sa puso ko ang Hope Foundation. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa mga batang ito, sa mga kababaihang ito, 8 years ago. Tulad nila, nakaranas din ako ng pang-aabuso at pagmamaltrato ng mismong mahal ko sa buhay, panimula ni Kiko. Simula bata pa, nakaranas na ako ng paghihirap kami ng kapatid kong si Luke. Naranasan naming hindi kumain buong araw. Naranasan naming pumasok ng walang laman ang tiyan. Naranasan naming kumain ng walang ulam. But even so, I tried hard to study even though didn't have a single penny and I only were old clothes. Simula bata pa lang, natuto na akong dumiskarte para may makain rami ng kapatid ko. Lagi kasing wala ang stepmom ko at inaabot ng ilang araw bago umuwi. I became a market helper, a sweeper, and a laundress just to make money. Pag uwi ko sa bahay, may pagkain na kami ng kapatid ko at may pangbaon na sa eskwela. Habang isinasalaysay ni Keiko ang mga karanasan niyang iyon, halos lahat ng naroon ay naantig. Ang ilan pa nga ay umpisa ng manubig ang mga mata habang nakikinig. Oh God! I really hate her, bulong naman ni Gwyneth sa kanyang sarili na inis pa rin. She knew that Lalaine had already gained the sympathy of those present. Meanwhile, Kennedy remained silent as he listened to the woman tell her story. Hindi niya matukoy kung ano ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon habang nakatingin. When went to college, I got a full scholarship. But because needed money to support my sister's education and daily expenses, I had 2 part-time jobs. Years the way, Luke was mentally retarded and passed away 8 years ago. Pagkukwento pa ni Kiko na nabasag ang tinig dahil sa pagpipigil ng emosyon. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kapatid ko. Pero sa huli, niwala akong nagawa para madugtungan ang buhay niya. Literal na huminto ang mundo ni Knives habang nakatingin sa babaeng nagsasalita sa entablado. He never thought that he would see her again after so many years. Although ibang-iba na ito ng mga sandaling iyon, para sa kanya ay ito pa rin ang Lalain na kilala niya. Just like before, she was still so beautiful and so pure in his eyes. Masayang-masaya siya at gustong-gusto na ni Knives na sugurin ng yakap si Lalain ng mga sandaling iyon pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Simula pa kanina hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa rin siya makapaniwala na nakatayo ang babaeng mahal niya sa kanyang harapan. He was no longer surprised by Lalaine's achievements because he had always had great confidence that she would achieve her dream. Nasagot na rin ang mistulang puzzle sa kanyang isipan kung bakit bigla itong naglaho na parang bula. Iyon pala ay nagpalit ito ng pangalan. Ang ipinagtataka lang niya, kaninong pangalan ang ginamit nito. Natagpuan na kaya nito ang biological father. Isa pa rin sa mga bagay na nagpapabalisa sa kanya ay ang kanilang anak. Where is she? Did anything bad happen to her child while she was pregnant?
Is she healthy? Or does she look like him? Ito ang mga katanungan na naglalaro sa isipan ni Knives ng mga sandaling iyon. At hinding-hindi siya papayag na matatapos ang gabing iyon na hindi makukuha ang kasagutan sa mga tanong niya. That's all. Thank you very much, anang Kiko nang matapos na magsalita at dire-diretsong bumaba ng stage. Sinundan ng tingin ni Knives kung saan nakapwesto ang babae pero nakita niyang mailumapit na matangkad na lalaki rito at may ibinulong. Kaya sa halip na maupo ay dumiretso ito sa exit ng banquet hall na parang nagmamadali. Naalerto si Knives at sa takot na baka umalis ito at hindi na muling makita pa, ay mabilis siyang tumayo sa kinaupuan at sumunod sa direksyon kung saan ito dumaan. Lakad-takbo niyang tinungo ang exit ng banquet hall pero kumabog ng husto ang kanyang puso nang makitang wala ito roon. Halos liparin ni Knives ang hallway papunta sa lobby sa pagbabakasali na doon ito nagdaan. At hindi nga siya nagkakamali nang makitang naroon si Lalain, kasama ang matangkad na lalaki at dalawang batang lalaki't babae na sa tingin niya ay 6 o 7 taong gulang. Hawak-hawak ni Lalain sa kamay ang batang lalaki at ang batang babae naman ay karga ng kasama nitong lalaki. Kung titingnan, para bang napakasayang pamilya ng mga ito ng mga sandaling iyon. Pero hindi na muna pinagtutuunan pa ng pansin ni Knives ang kasamang lalaki ni Lalain. Wala siyang pakialam kung sino ito, ang tanging mahalaga sa kanya ay makausap ang babae at tanungin kung anak niya ang mga batang iyon. Lalain, malakas niyang pagtawag habang papalapit pero hindi siya nilingon ng babae. Lalain, muli niyang sigaw pero katulad noong ay parang wala itong narinig. Patuloy lang ito sa paglalakad papalabas ng lobby ng hotel. Dahil desperado na, nang tuluyang makalapit sa babae ay mahigpit niya itong hinawakan sa braso upang pigilan. Dahilan para mapahinto ito sa paglalakad at lingunin siya. Who are you? Nanunuring taning ng kasama nitong lalaki. Wala ka nang pakialaman kung sino ako, do you know him, Kay? Sa halip ay tanong pa ng lalaki na ikinaputol ng pagsasalita niya. Umaasa si Knives na ang isasagot ni Lalain, pero ramdam niya ang pagkirot ng dibdib nang marinig ang isinagot nito. No, we don't know him, sagot nito sa kasamang lalaki, sa kablangko ang ekspresyon na bumaling naman sa kanya. And please, don't call me Lalain. Hindi ako si Lalain. My name is Kiko Iniw. Okasan, Karewader. Mom, who is he? Inosenteng tanong ng kanyang 7 years old na anak ni Kaiser, habang nakatingin kay Knives at nakasimangot. Samantalang si Kaori naman ay tahimik lang habang nakikinig sa mga ito. Kumabog ng husto ang dibdib ni Keiko ng mga sandaling iyon ang makita ng kambal ang kanilang daddy. Hindi pa siya handa na mangyari iyon at hindi pa niya alam kung paano ipapaliwanag ang totoo sa mga anak. Kaiser and Kaori are fraternal twins and are 7 years old. Kaiser looks exactly like Knives and Kaori is a little version of her. Alam niyang may karapatan si Knives na malaman ang totoo, lalo pat alam niyang magtataka ito dahil kamukha nito si Kaiser. Pero sa tiwing naaalala niya kung paano siya niloko at sinaktan nito noon, ay mas nananaig ang kanyang galit sa lalaki. Pinagdudahan siya ni Knives at inisip na sa ibang lalaki ang batang ipinagbubuntis niya. And then what? Bigla itong magpapakaama matapos nitong makita na kamukha nito ang anak niya. No way! Musukuyo. Oji-san gamat iruyo, come on, son. Your grandfather is waiting, sa halip ay sagot ni Kiko sa anak. Tumango naman si Kaiser saka nakasimangot na tumalikod na. Ang fraternal twins ay kambalman pero magkaiba ang ugali ng mga ito. Kaiser is just like his daddy. He is often frowning and very stubborn, while Kaori is ihay and sweet. Sayonara, Oji-san. Bye-bye, mister. Wika naman ni Kaori at saka kumaway-kaway pa na para bang sandaling nawala ang pagiging mahiyain. Nagpatuloy sa paglalakad si Keiko subalit hindi pa rin nagpaawat si Knives. He called her again, causing her to look up and stop walking. Sa totoo lang, sa halip na saya ay pagkairita ang nararamdaman niya dahil sa kakulitan na iyon ni Knives. Lalain, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Knives sa kaharap na babae. Bumuntong hininga si Keiko saka bumaling kay Seiichi na noon ay nakikinig lang at mahinang bumulong. Han, you take care of him. Kailangan na naming umalis ng mga bata, anya. Mabilis namang tumango si Seiichi. Got it, T. Tumalikod na si Keiko at nagmamadaling umalis bitbit sa magkabilang kamay ang mga anak at hindi na muli pang nilingon si Knives.
Natatakot siyang makita ang ekspresyon ni Knaves ng mga sandaling iyon dahil aaminin niyang nang makita niyang muli ay lalaki ay nagbalik ang lahat ng sakit na naranasan niya rito. Isa pa, ayaw niyang bigyan pa ng kahit kaunting pag-asa si Knaves na magkakaayos pa silang dalawa. Engaged na siya kay Seichi 1 year ago. Si Seichi ay assistant ng kanyang daddy na matanda lang sa kanya ng 3 taon. Napalapit ang loob niya kay Seichi at naging kaibigan. He was always with her for the many years she lived in Japan. Even when she studied in Paris, she stayed with him for a few years to be her guardian. Hanggang sa umamin ito ng feeling sa kanya. Na kay Seichi na ang lahat ng magandang qualities bilang isang lalaki. Gwapo ito, gentleman, sweet, caring, nirerespeto siya nito, at higit sa lahat, tanggap ang kanyang mga anak. That's why she agreed to be his girlfriend, and after 2 years of dating, they decided to tie the knot. Ilu, are you? Hindi ikaw ang gusto kong makausap, si Lalain. So please, get out of his way. Madilim ang anyo at matigas na saad ni Knaves sa lalaking nasa harapan niya. Hindi niya hahayaang mawala sa paningin niya si Lalain, ngayon pang napagtanto niya na anak niya ang 2 batang kasama nito. Hinding-hindi siya makapapayag na hindi ito makausap at linawin ang lahat-lahat. Even though her name and personality had changed, he knew she was still the Lalain he loved. Although he wasn't sure if she still loved him, he felt a sense of hope, especially when he saw the deep sadness in her eyes. When their gazes met, he promised himself that he would do everything he could to ask for Lalain's forgiveness and be with his family. Don't you understand? She's not Lalain. She's Kiko, mariin namang saad ni Seichi. Lalain man o Keiko, wala akong pakialam. I want to talk to her, so get out of the way. Sagot naman ni Knaves sa kaakmang lalampasan ang lalaki, pero laking gulat niya nang bigla siya nitong harangan. And because the two were almost the same height, they looked like solid walls facing each other. Who are you? What right do you have to stop me? Bodyguard ka ba niya? Tiimbagang na tanong ni Knaves na para bang naubusan na ng pasensya. Nakatanaw siya sa direksyon ni Lalain at kasalukuyan itong nakatayo sa labas ng lobby at para bang may hinihintay. I'm her fiancé, nakangising sagot naman ni Seichi. Hindi kailanman nagkwento si Keiko tungkol sa tatay ni Kaiser at Kaori, pero kanina, nang makita niya ang nagpapanik na reaksyon ng girlfriend ay alam niyang ang lalaking kaharap niya ng mga sandaling iyon ay si Knaves Dawson. Samantala, tila naumid ang dila ni Knaves nang marinig ang sinabing iyon ng lalaking kaharap. Fiancé, magpapakasal na ang mga ito. Pero bakit? Paano naman siya? Paano ang mga anak niya? Tila gumuho ang mundo ni Knaves ng mga sandaling iyon nang may napagtanto. Nga pala, bakit hindi niya naisip na posibleng ang magkaroon ng ibang karelasyon si Lalain sa loob ng 8 taong nakalipas? Pero bakit siya? Gustuhin man niyang humanap ng kapalit nito ay hindi niya magawa dahil hanggang sa mga sandaling iyon ay mahal na mahal pa rin niya si Lalain. Bakit ang unfair naman yata nito? Ganoon ba talaga kadali mawala ang nararamdaman ng isang tao? Kaya kung ako sayo, tigilan mo na ang pag-iiskandalo, Mr. Dawson. Napapahiya si Keiko sa ginagawa mo, ani Seichi na maihimig pagpapaalala. If she doesn't want to talk to you, please respect that, dagdag pa niya sa lalaki. Matapos niyon ay tumalikod na rin si Seichi, at naglakad patungo sa mag-iina na kanina pa siya hinihintay sa lobby. Inakbayan niya si Keiko at inalalayan ang mga bata na makapasok ng maayos sa sasakyan. Kitang-kita naman ng dalawang mga ni Knaves ang tagpong iyon, at aaminin niyang napakasakit makita na ang taong pinakamamahal mo ay pagmamay-ari na ng iba. Pakiramdam niya ay may libo-libong maliliit na karayom ang tumutusok sa kanyang puso, napakakirot at walang kasinsakit. May pag-asa pa kayang mabawi pa niya ang kanyang pamilya? How could he explain to Lalain that Gwyneth was the one behind everything that happened that night? That she just set him up and made it look like they had sex? Paano siya makakahingi ng kapatawaran dahil pinagdudahan niya ito at pinagsisisihan na niya ang lahat? Mistulang kandila na naupo si Knaves ng mga sandaling iyon habang nakatayo sa gitna ng lobby at lailay ang balikat. Hanggang sa isang malanding boses ang tumawag sa kanya sa likuran. Knaves! You're there, matamis na wika ni Gwyneth habang naglalakad papalapit. Naikuyom ni Knaves ang mga kamao at madilim ang anyong hinarap ito. Kasama nito si Mr. Chua at ang kanyang daddy na walang imik at nakatingin lang sa kanya.
What do you want? Malamig na tanong ni Knives. Have you seen how rich your ex-wife was? I think he's even richer than you are now, nakangising sabi ni Gwyneth. Kung ako sayo, bumalik ka na kay Uncle Kennedy at iwan mo na ang maliit mong kumpanya. After all, the chief executive officer position is still vacant. Let's work together, are you done? Putol ni Knives sa linta niya ng babaeng kaharap. Ito ang tandaan mo, mababawi ko rin ang kumpanya na galing sa dugot pawis ng mommy ko. And you will pay for all your sins in prison. Liam, you said the meeting with a fashion at Victoria's restaurant is at 12 says. Yes, Sir Knives, sagot ni Liam na nakakunot noo habang nakatingin sa boss. Have you made a reservation yet? Yes, sir. Kanina pang unaga, sagot muli ni Liam na nagtataka. Tumango-tango si Knives at saka tumingin sa wristwatch. Siyam desi pa lang at ilang oras pa para magawa niya ang naiisip na plano. Who will attend the luncheon meeting? Muling tanong ni Knives. The secretary said that the chief executive officer of iFashion attended the meeting in person. So I'll think the chief executive officer will be there. Napangiti si Knives sa narinig. Call Victoria's restaurant. Tell them I'll want private appointments with iFashion, utos ni Knives sa kaharap. Hindi na nakatiis si Liam na wiwerdohan na siya sa ikinikilos ng kanyang boss, kaya tinanong niya ito. Sir, kilala po ba ninyo ang Chief Executive Officer ng iFashion? Sa narinig ay tumango si Knives sa kaharap. Yes, and you know her too, ani Knives. And Gisa the way, tell them to prepare the most expensive wine. Dagdag pa ni Knives. Nagtataka man, hindi na muling nag-usisa si Liam. Sa halip ay sinunod na lang niya ang mga utos nito. Tumawag siya sa restaurant at sinabi ang gusto ng kanyang boss. The restaurant owner immediately agreed and said they would fix it as soon as possible. 10:00 pa lang nang umalis si Knives sa kumpanya at umuwi sa Dawson residence. He prepared and groomed himself early. Naligo siya, nag-ahit ng bigote at balbas, saka pumili ng pinakamahal niyang suite at pinakamakintab sa sapatos. Nailang si Knives habang nakaharap sa salamin at nag-aayos ng kurbata. Kinakabahan siya ng mga oras na iyon at para siyang teenager na first time makikipag-date sa nililigawan. Pero ang totoo ay kinakabahan siya dahil makakaharap niya ng solo si Lalain. He just hopes she doesn't back down when she finds out he's the owner of Grayson Construction. Walang kaalam-alam si Lalain na si Knives ang nagmamay-ari ng Grayson Construction na kinuha ng babae upang itayo ang branch ng iFashion Company sa Pilipinas. Kaya naisip ni Knives na iyon na ang chance niya para makausap si Lalain sa personal ng walang anumang abala. At bago tuluyang dumiretso sa restaurant, dumaan muna si Knives sa isang flower shop at bumili ng mamahaling bouquet ng daisy na paboritong bulaklak ni Lalain. Matapos niyon ay tuluyan na siyang dumiretso sa meeting place na puno ng kumpiyansa sa sarili. Si Keiko, bilang chairman at chief executive officer ng sarili niyang kumpanya ay tambak ang kanyang mga trabaho. Pero busy man ang oras, siya pa rin ang personal uma-attend ng meetings sa kanilang mga kliyente. She wants them to have open communication with clients so they can freely express their thoughts and suggestions regarding the said project. Isang simpleng peach sleeveless dress na hanggang tuhod ang haba ang suot na pinatungan ng itim na blazer ang suot ni Keiko na siya mismo ang nagdisenyo. Sa pang-ibaba naman ay isang Antonio Vietri high heels na tinernuhan niya ng Goxy purse. Dahil kilala si Keiko bilang Chief Executive Officer ng fashion company at bilang fashion icon, kaya kahit sa isang simpleng meeting sa kliyente ay ganoon ang kanyang postura. Kung minsan kasi, may mga paparazzi ang nakasunod sa kanya, kaya ayaw niyang mapipintasan ang kanyang fashion sense. Let's go, Mang Nestor, ani Keiko sa kanyang driver. Hindi na niya isinama ang kanyang sekretary na si Aalia dahil may iba itong appointments sa kanilang kliyente. Saan tayo, Hija? Tanong ni Mang Nestor sa babae. Napakabait na amo ni Keiko para kay Mang Nestor. Pinag-aral nito ang mga anak niya at binigyan sila ng maayos na tirahan ng kanyang pamilya. Kaya kahit gustong tawagin ni Mang Nestor na maam ang babae, bilang pagpapakita ng pagrespeto ay wala siyang magagawa dahil ayaw nito. Sa Victoria's restaurant po, Mang Nestor, sagot naman ni Keiko habang ang paningin ay nasa cellphone. Hinihintay niya kasi ang tawag ng kanyang daddy dahil kasalukuyan nitong kasama ang kambal at binabantayan kasama ng tutor.
Dahil kalilipat lang mula Japan, kaya isang private tutor muna ang pansamantalang kinuha niya para turuan ang mga anak, habang wala pa siyang nahahanap sa school maaaring pasukan ng mga ito. Ilang sandali pa'y tumunog ang kanyang cellphone at kaagad siyang sinagot nang makitang ang daddy niya iyon. "Nasaan ka po, nanay?" tanong ng cute na batang lalaki sa kabilang linya. Lumapad ang ngiti ni Keiko nang marinig ang inosenteng pagsasalita ng wikang Tagalog ni Kaiser bagaman medyos lang pa. "Nasa trabaho si nanay, anak." "Nasaan si Kaori?" usya pa ni Keiko. Sandaling tumahimik ang kabilang linya hanggang sa isang munting boses ng batang babae ang nagsalita. "Nandito po ako, nanay," sagot naman ni Kaori. "Teacher ma teaches us how to speak Tagalog," masayang dagdag pa nito. "Very good, baby. Study hard, okay? Mommy will call you back later. I love you. Mua." "Okay po, mommy. Take care. Mahal kita, Li." Sagot naman ni Kaori. "Mahal din po kita, nanay," pahabol lamang sigaw ni Kaiser. Matamis ang ngiti na pinatay ni Keiko ang tawag. Dahil nga for good na ang pagtira nila sa Pilipinas, kaya gusto rin niyang masanay na magsalita ng sariling wika ang mga anak niya. So that her children can easily communicate with their classmates and not have a language barrier. May isang oras din bago nakarating si Keiko sa isang fine dining restaurant kung nasaan ang meeting. He didn't personally know the chief executive officer of Grayson Construction, but he chose him because he was impressed with the designs of the projects he had completed. Bumaba ng kotse si Keiko at dahil hindi naman siya magtatagal kaya sinabihan niya si Mang Nestor na sumama na sa kanya at magmeryenda. Pagpasok ay kaagad nagtaka si Keiko nang makitang walang customer maski isa ang restaurant at tanging sila lamang ni Mang Nestor ang naroon. "Welcome, ma'am. Are you Miss Keiko Inu?" Magalang na tanong ng isang babae na ayon sa nameplate nito ay manager ng restaurant. Yes. I'm here for the meeting at Grayson Construction." "Where is he?" "This way, Julius Inu." Anang manager sa kaiminuwestra ang isang mesa kung saan ang setup ay mistulang isang date. Kaagad niyang napansin ang isang baukwet ng daisi na nakapatong sa mesa. Favorite flower niya iyon. Mayroon ding boat ng red wine at iba't ibang pagkain. "Are you sure this is our table?" "Baka nagkakamali ka lang, miss. Corporate meeting ang pinuntahan ko, hindi date," ani Keiko sa manager na alanganing nakangiti. "Yes, ma'am. Mr. Grayson personally requested the table setup. We apologize if we did not meet your expectations," hinging paumanhin ng manager. Umiling-iling naman si Keiko saka ikinumpas ang mga kamay. "No, it's okay. Thank you," ani Keiko saka napilitan na naupo sa mesang iyon. Nagtataka talaga siya sa mga nangyayari pero hinayaan na lang niya. Baka ganoon talaga ang style ng Grayson Construction sa pakikipag-meeting sa mga client. Sinulyapan naman ni Keiko si Mang Nestor. Sininyasan niya itong tabihan siya pero ang matanda na mismo ang tumanggi. Kaya naman binalingan na lang niya ang isa sa mga waitress na naroon at sinabing, "Just take Mang Nestor's order and whatever he orders, double it thank you," ani Keiko saka itinuro ang direksyon kung saan nakaupo si Mang Nestor. "Alright, ma'am." Ilang segundo pa munang naghintay si Keiko nang mula sa kung saan ay nasamyo niya ang panlalaking pabango na pamilyar sa kanya. At hindi nga siya nagkamali ng paglingon niya ay tumambad sa kanya si Knives na gwapong-gwapo sa suot nitong suit. Otomatikong kumabog ang dibdib ni Keiko nang magtama ang kanilang mga paningin at parang umurong ang kanyang dila ng mga sandaling iyon habang sinusundan ng tingin ang lalaki. Pilit namang itinago ni Knives ang matamis na ngiti habang naglalakad papalapit sa babae. "Hi. I'm Knives Grayson, the owner and chief executive officer of Grayson Construction. How about you?" ani Knives at saka inilahad ang palad. I'm Knives Grayson, the owner and chief executive officer of Grayson Construction. How about you?" Hindi kaagad nakapagsalita si Keiko nang makitang si Knives ang nakatayo sa kanyang harapan. Pero makalipas ang ilang segundong pagkabigla ay nagbalik siya sa tamang wisyo. Nakasimangot niyang turan. Hindi niya inabot ang kamay nito at sa halip ay pinagtaasan niya ito ng kilay. Pero gayunpaman, aaminin ni Keiko na matinding kaba ang nararamdaman niya habang nakaharap ang lalaking minsan niyang minahal at ama ng kanyang mga anak.
Yes, it's me, nakangising sagot naman ni Knave sabay bawi ng palad na hindi naman pinansin ng babae. I'm here for a meeting with Grayson Construction. Baka nagkakamali ka ng babaeng kamit, Mr. Dawson, pagtataray ni Kiko. She was no longer the Lalaine she used to be, like poor kitten terrified of the man in front of her. Then I am the person you are looking for, Junes Iniw, nakangiting tugon ni Knave sabay abot ng bouquet ng white daisy. Here. Alam kong gustong-gusto mo ang bulaklak na yan, dagdag pa niya na para bang inaalala ang nakaraan. Subalit hindi tinanggap ni Keiko ang bulaklak na iyon, saka malamig ang anyong pinagmasdan niya ang kaharap. Are you kidding me, Mr. Dawson? Nope. Kahit kailan hindi kita niloko, lalain, tugon ni Knaves habang nakatingin ang diretso sa mga mata niya. Hindi tanga si Keiko. Alam niyang double meaning ang sagot ng lalaki sa kanya. Hindi tuloy niya alam kung paano magre-react ng mga sandaling iyon. Even calling her Gilay, her old name seemed to have a strange meaning for him. And because of that, she felt like she was going crazy. What do you want, Mr. Dawson? Sa halip ay tanong ni Kiko. Wala siyang idea kung ano ang iniisip nito, kaya mas mainam na tanungin na lang niya ito. I want you, Lalaine Amin, want to talk to you. Hirit pa ni Knaves na sinadya ang pagkakamaling iyon. Gusto niya ang reaksyon na nakikita sa magandang mukha ng babae ng mga sandaling iyon. Hindi kaagad nakaimik si Keiko at nanatili lang siyang nakatingin sa lalaki. Ibang-iba ang Knaves na kilala niya kaysa sa Knaves na kaharap niya ngayon. He used to be cold and had an intimidating aura, but now he was able to speak to her like that. Ito na ba ang Knaves makalipas ng 8 taon? Hindi sumagot si Keiko, sa halip bigla siyang tumayo at akmang aalis na. I'm sorry, Mr. Dawson. I don't have time for this, naalerto si Knaves kaya wala sa sariling hinawakan niya ito sa pulsuhan para pigilan. Please, T. Pigil niya. Maupo ka muna. Ang kaba na kanina pa naghahari sa dibdib ni Keiko ay dumoble pa yata ng mapatitig sa mga mata ni Knaves. May kung ano kasi sa mga mata nito na hindi niya matukoy kung ano. You're engaged, Kiko. Wake up. Tapos ka na sa kanya. Isang munting ang narinig ni Keiko sa kanyang isipan, at dahil doon ay natauhan siya. Marahas niyang hinablot ang kamay niyang hawak ni Knaves, at saka blanko ang ekspresyon na tumingin sa lalaki. Kitang-kita naman niyang lumamlam ang mga mata nito na para bang nasaktan sa inaasal niya. Kung wala kang kinalaman sa Grayson Construction, walang dahilan para mag-usap tayong dalawa, Mr. Dawson. So please, stop this nonsense. You're wasting divine time. Pagmamay-ari ko ang Grayson Construction, Junes Iniw. If you don't believe me, here's proof. Ani Knives sabay labas ng business card at inabot sa babae. Kiko's expression was blank as she took the card, and her eyebrows furrowed when she realized that he was telling the truth. Lihim siyang napakagatlabi. Sana pala inalamunan niya kung sino ang may-ari ng construction company na iyon para hindi sana nauwi sa awkward na sitwasyon. Walang nagawa si Keiko kundi muling maupo, kahit palabag sa kanyang loob. Wala pa namang napipirmahang kontrata, kaya maghahanap na lang ako ng ibang company. Ganyan ka ba ka-unprofessional, Junes Iniw? Di mo kayang makatrabaho ang ex-husband mo, nakangising tanong ko Knaves sa sinabi nito. Our marriage is invalid, hindi mapigil ang sagot ni Kiko. Umahon ang galit sa dibdib ni Knaves nang marinig iyon. How did you say that? Naging mag-asawa tayo sa legal na paraan. Hindi na ako si Lalain at walang Lalain na nag-i-exist sa mundo. Keiko Iniw ang tunay na pangalan ko kaya invalid kasal na sinasabi mo, Mr. Dawson. Mistulang pinagbagsakan ng langit at lupa ang itsura ni Knaves ng mga sandaling iyon. Kulang ang salitang sakit para ilarawan ang nararamdaman niya. How could she say such a thing after everything they had been through together? Pati ba ang sinabi mong mahal mo ako, hindi rin nag-i-exist sa mundo, Lalain, puno ng hinanakit na tanong ni Knaves sa babae. Hindi may paliwanag ni Keiko kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib matapos makita ang itsura ng lalaki. Nasasaktan ba ito? Di ba dapat siya ang nasasaktan dahil niloko siya nito at pinagdudahan? Bumuntong hininga si Keiko. 8 years na ang nakalipas pero ang pilat sa kanyang puso dulot ng ginawa nitong pananakit sa kanya ay sariwa pa rin. Kaya papaano niya mapapatawad ang lalaki sa kasalanang nagawa nito?
This is nonsense, Mr. Dawson. We're both professionals now, kaya hindi ito ang inaasahan ko sa'yo. Anya na parabang dismayado sa lalaki ng mga sandaling iyon. Pero hindi pinansin ni Neves ang sinasabi ng babae. Alam niyang umiiwas lang ito sa tanong niya, kaya gagawin niya ang lahat para paniwalaan siya nito sa lahat ng mga sasabihin niya. Please, Lalaine. Kahit ngayon lang pakinggan mo ako, pakiusap niya rito. Sabihin mo nga sakin kung para saan pa, Neves, tanong ni Keiko na pilit kinokontrol ang emosyon. Bakit kailangan kong makinig sa'yo ngayon, samantalang noon ang panahon na nagmamakaawa akong pakinggan mo ako, nasaan ka? Nasa kandungan ka ng ibang babae ay nagpapakasasa. No, let me explain, agaw ni Neves sa lintan niya nito. Gwyneth just set me up. She planned everything that night to ruin us. She drugged me. Please, maniwala ka sana di. Sa narinig ay nakakainsultong tumawa si Keiko. Really? You want me to believe that bullshit? Knives, iling-iling na saad niya. Hindi ka tanga para mahulog sa ganon ng klaseng setup, Knives. Pero tanga nga ako dahil nahulog ako sa patibong ng babaeng yon, bulalas ni Knives na hindi mapigilang uminit ang sulok ng mga mata. Ang tanga-tanga niya. Napakatanga niya. Bakit nga ba siya umalis ng gabing iyon at iniwan si Lalaine? Nagpakalasing siya at hinayaang samahan siya ng kung sinong babae. He's so stupid. He ruined everything. Hindi na rin mapigilan pa ni Keiko na mangilid ang luha dahil parang biglang nagbalik ang lahat ng sakit na pinagdadaanan niya ng gabing iyon. Kaya bago pa siya tuluyang lumambot sa harap ng lalaki ay tumayo na siya. Ipadala mo na lang sa email ang blueprint. Mauna na ako, Mr. Dawson, ani Keiko na hindi na muling tumingin pa sa lalaki at tumalikod na. Subalit bago pa siya tuluyang makalayo, hindi na niya napigilan pa ang mga luhang lumandas sa kanyang pisngi. God! Corporate meeting lang ang ipinunta niya roon pero umuwi siyang luhaan. Ayos ka lang ba, Hija? Mula sa labas ng bintana ay bumaling si Keiko kay Mang Nestor. Pabalik na sila sa mansyon matapos niyang makipag-usap kay Neves at alam niyang nasaksihan ni Mang Nestor ang mga nangyari kaya marahil ay nagtatanong ito. Okay lang po ako, Mang Nestor, sagot ni Keiko sa kapilit ng ngumiti sa matanda. Hindi na sumagot pa si Mang Nestor pero kitang-kita niya sa mga mata ni Keiko ang lungkot. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang ang lalaking iyon ang ama ni Kaiser at Kaori. Unang tingin pa lang kasi niya sa lalaki ay nakita na kaagad niya ang pagkakahawig nito kay Kaiser. Samantala, na-appreciate naman ni Keiko ang pag-aalala ni Mang Nestor. Si Mang Nestor ay kapatid ni Nanay Purisima na mayordoma ng mansyon kung saan sila kasalukuyang nakatira ngayon. Ilang buwan pa lang itong namamasukan sa mansyon at nang bumalik sila sa Pilipinas para dito na manirahan ay si Mang Nestor ang naging personal driver niya. Mabait si Mang Nestor at panarin niyang tatay ang matanda, kaya palagay ang loob niya rito. Tulala lang sa buong bahay si Keiko habang papauwi sa mansyon. Several years have passed, but what Knives did is still painful for her. Dapat ba niyang paniwalaan ang sinasabi nito? O mas tamang sabihing mahalaga pa ba kung totoo o hindi ang sinasabi nito? Matagal na silang tapos ni Knives. Ang lahat ng namagitan sa kanila ay nakaraan na lang. Kaya mahalaga pa ba kung nagsasabi ito ng totoo o hindi? Para saan pa? They have their own lives now. Alam niyang may karapatan si Knives na makilala ang kanilang mga anak, pero hindi pa siya handa na gawin iyon sa ngayon. Sabihin mong makasarili siya, pero magugulo lang ang isip ng mga bata, lalo pat si Seiichi na ang itinuturing ng mga itong ama. Alam naman ni Kaiser at Kaori na hindi nila totoong daddy si Seiichi, pero simula pagkapanganak ay kasama na niya ang lalaki. He helped her raise her children, which is Eva. The two of them became close to Seiichi. Nang makauwi sa mansyon, kaagad na sinalubong si Keiko ng anak na si Kaori, tumakbo ito papalapit sa kanya al nagmano sa kayumakap sa kanyang baywang. Mommy, where did you go? Malambing na tanong ni Kaori habang matamis na nakangiti at work baby, ani Keiko sa kahinalikan sa pisngi ang anak at kinarga. Where's your kuya Kaiser? Usisapan niya at sa kalumingalinga sa kabuuhan ng sala. Wala si Kaiser at ang kanyang daddy, kaya naisip niyang marahil magkasama ang mga ito. Bigla namang nalukot ang cute ni Kaori sa kasumagot. He's in the backyard playing with Grandpa and Uncle Seiichi. Then are you sad, baby? Malambing na tanong ni Keiko sa anak.
Because wala po akong kalaro, Mommy D. Sagot ni Kaori na bahagya ng tuwid ang pagsasalita ng Tagalog. Maglalaro tayo later, baby. But before that, let's go to Grandpa and Uncle Seichi, okay? Nakangiti namang tumango si Kaori bilang pagsang-ayon. Okay po, Mommy. Kaagad na dumiretso si Keiko sa likod bahay at nakita niyang naglalaro ng basketball ang anak na si Kaiser at si Seichi. Samantalang ang kanyang daddy naman ay nakaupo sa ibang tabi at pinanonood ang mga ito. You're here, bati ni Kenji nang makita ang anak. How's the meeting with Grayson Construction? Usisan niya pa. Naupo si Keiko sa metal chair sa tabi ng ama, samantalang inilapag niya naman si Kaori sa tabi niya pero bigla itong bumaba at tumakbo sa direksyon ni Kaiser at Seichi na naglalaro. Tumingin si Keiko sa direksyon ng kanyang fiancé. Nagtama ang kanilang mga paningin at nagpalitan sila ng matamis na ngiti sa isa't isa. Si Knives ang may-ari ng Grayson Construction, ani Keiko habang ang paningin ay nasa mga anak na masayang naglalaro. Sa narinig ay lumingon si Kenji sa anak. Really? How come? Hindi ba siya ang Chief Executive Officer ng Dawson Group? I don't know, anya sa kabumuntong hininga. So, ayaw mo nang ituloy ang project sa kanila, tanong ni Kenji. Do you want to avoid him? Hindi naman sa ganoon, Dad. Aside from Dawson and Chua Corporation, Grayson Construction is one of the best companies in the country. Then bakit nagdadalawang isip ka? Natatakot kang bumalik ang feelings mo sa kanya, panghuhuli ni Kenji anak. Hindi man ito sabihin, ramdam ni Kenji na kahit sa tinagal-tagal ang panahon ang lumipas ay may natitira pa ring pagmamahal sa puso ng kanyang anak para kay Knives Dawson. Siya bilang ama, kung saan masaya ang kanyang anak at mga apo ay doon siya. Hindi niya pipilitin si Keiko na makipag-ayos kay Knives Dawson kung ayaw nito. He respects his daughter's decision and will support whatever she wants. No, it's not like that, Dad. Na-confused lang ako dahil humingi siya ng sorry sa akin at sinabi ang reason kung bakit nangyari yon. Will I believe him and forgive him? What if he takes my children away from me? It's up to you whether you believe him. You'll feel it if he's telling the truth. After all, it's been 8 years and maybe it's time for you to mend the rift between the two of you, payo ni Kenji sa naguguluhang anak. And if you're worried that he might take my grandchildren away from you, your brothers and I will never let that happen, Hija, dagdag pa ni Kenji na sumeryoso ang tinig. Kung noon hindi namin siya pinakialaman, baka ngayon siya makakatikim ng sakit ng katawan. Napangiti si Keiko sa narinig. Thanks, Dad. You're the best, see. Gumanti naman ng ngiti si Kenji, subalit nang mapatingin kay Seichi na kasalukuyang kalaro ng dalawang bata ay may naalala siya. Hija, nasabi mo na ba ito kay Seichi? May karapatan siyang malaman ang pinag-uusapan niyo. Bumuntong hininga si Keiko. Iyon pa ang isa sa mga iniisip niya. Mabait si Seichi at alam niyang maiintindihan nito ang lahat, pero bakit wala pa siyang ginagawa ay nakakaramdam na siya ng konsensya. Don't worry, Dad. We'll talk about this later. How was the meeting, Hon? Usisa ni Seichi kay Keiko nang mapag-isa silang dalawa sa backyard. Magkatabi silang dalawa habang nakaupo sa wooden bench habang pinagmamasdan ang mini garden na ginawa ni Nanay Purisima. Ang kanyang mga anak ay nagyaya ng pumasok sa loob kaya sinamahan naman ito ng kanilang lolo. Si Knives ang may-ari ng Grayson Construction, Hon. Pag-amin ni Keiko sa fiancé. Nagtama ang kanilang mga paningin nang sabihin iyon ni Keiko, at ilang segundo pa ang nakalipas bago sumagot si Seichi. What's your plan, Hon? Sa halip ay sagot ni Seichi. Plano kong sa ibang company na lang ipagawa ang project. No, ituloy mo, agaw ni Seichi sa sinasabi ni Keiko. Kumunot ang noo ni Keiko habang nakatingin sa nobyo. Is that okay with you? Matamis nang umiti si Seichi sa fiancé at ginagap ang kamay nito. Yes. But kahis, naguguluhang tanong niya sa nobyo. Because trust you, hon. I love you and we're getting married in a few months. Gusto kong makapag-usap kayo ng maayos at magkaroon ng closure. Closure. Bakit nang marinig yon ni Keiko ay may munting kirot siyang naramdaman sa puso? Keiko, nag-send na ng blueprint ang Grayson Construction. Ipinadala ko na po sa email ninyo, anang assistant ni Keiko na si Aalia. Because the gay fashion building was still under construction,
Kiko temporarily bought a 3-story building to use as an office 6 months ago before she returned to the Philippines. Tumango naman siya. Okay, I'll just check later. While busy drawing drafts for clothing design she plans to sell this summer, call on the intercom interrupted what she was doing. Sinagot niya iyon habang panay ng guhit ng libreng kamay. Yes, Aaliyah, tanong niya sa kabilang linya. And at Kiko, there is a woman looking for you at the reception. Her name is Abay del Rosario, anang assistant niya sa kabilang linya ng intercom. Otomatikong naihinto ni Keiko ang ginagawa nang marinig ang pangalan ng best friend. Kumabog ang kanyang dibdib dahil hindi maganda ang kutob niya ng mga oras na yon. Balak na niya na talagang puntahan ang best friend pero dahil nagkasunod-sunod ang mga important meetings mula sa mga kliyente, kaya hindi kaagad niya nagawa ang plano. Papasukin mo, Aaliyah, anya sa assistant at matapos niyon ay pinatay na niya ang tawag. Inayos niya ang gamit na nagkalat sa kanyang desk at saka hinintay na dumating ang kaibigan. Iyon ang unang pagkikita nila ni Abay matapos ang 8 years, pero kahit ganoon ay hindi naputol ang communication nilang magkaibigan. Once a month, nag-uusap sila nito at nagkukwentuhan sa video call. Alam ni Abay kung nasaan siya at kung ano ang ginagawa niya, pero sinabihan niya ang best friend na huwag ipaalam kay Neves ang lahat. At mukhang sinunod naman nito ang pakiusap niya dahil hindi nagkaroon ng idea si Neves kung nasaan siya. Miss na niya si Abay at alam niyang may kasalanan siya rito dahil basta na lang siyang nawala at hindi nagsabi kung saan nagpunta. Ilang sandali pa'y may kumatok sa pinto ng opisina at narinig niyang nagsalita mula sa labas niyon ang assistant niyang si Aaliyah. And with Keiko, nandito na po si Iles del Rosario, anang Aaliyah. Come in, tura naman niya sa katumayo sa swivel chair at sinalubong ang kaibigan. Maya-maya pa'y sumungaw mula si Abby at ganoon na lang ang tuwa ng kaibigan nang makita siya. Lalain, bulalas ni Abay sa katumakbo papalapit sa kanya at yumakap. Bro, naluluhang sabi ni Keiko sa kayumakap ng mahigpit sa kaibigan. Miss na kita, bro. Ang tagal mo bumisita kaya ako nang dumalaw sa'yo. Baka kasi nakalimutan mo na ko umiiyak na tura ni Abay. Kiyafe. Imposibleng makalimutan kita, busy lang talaga ako kaya hindi ka agad mapuntahan. May ilang minuto rin bago nagbitiw ng yakap ang dalawa at doon lang lubusang napagmasdan ni Keiko ang kaibigan. Maganda pa rin naman ito pero may napansin siyang kakaiba sa babae. Nangingitim ang eyebags nito at namayat ang katawan na para bang may pinagdadaanan ito ng mga sandaling iyon. Bro, are you okay? Bakit namayat ka? Nag-aalalang tanong ni Kiko sa kahinila ang babae paupo sa 3-seater sofa na naroon. Hindi sumagot si Abay. Sa halip, ang paghikbi nito kanina noong yumakap ito sa kanya ay naging hagulhol. Doon niya napatunayan na tama nga ang kanyang hinala. May mabigat na pinagdadaanan si Abay na hindi nito sinasabi sa kanya. Marahang hinaplos-haplos ni Keiko ang likod ng best friend at hinayaan lang niya itong umiyak ng umiyak. Hanggang sa unti-unting kumalma si Abay at nag-angat ng tingin na hilam ng luha ang mga mata. Lalain, tulungan mo Cody. Bakit? Anong nangyari, bro? Tell me, G. Sa Henry Scott. Henry Scott. Kung hindi nagkakamali si Keiko, iyon ang tiyuhi ng walang hiyang si Benjamin na minsan ay nakaharap nila ni Abay sa isang mall. Really? Anong ginawa ni Henry Scott sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Keiko. Kilalang-kilala niya ang mga Scott, hindi gagawa ng maganda ang mga ito, kaya nakasisigurado siyang may ginawang kahayupan ang lalaking iyon sa kanyang kaibigan. Ikinalma ni Abay ang sarili saka sinimulang magkwento kung ano ang kaugnayan niya sa lalaking iyon. Bibago pa lang ako sa Manila, nakilala ko si Henry Scott sa isang mall habang nag-a-apply ako ng trabaho. Nagpakilala siya sa akin. Ang sabi ng hayop na iyon, bibigyan niya ako ng trabaho pero dinala niya ako sa kondo niya at pinagsamahan. Nanigas ang likod ni Keiko nang marinig iyon. Hindi niya lubos maisip na sa kabila ng masayahing ngiti ni Abay ay may mabigat itong dinadala. Hindi ako makapagsumbong dahil sinabi niyang malakas ang impluwensya niya. Kayang-kaya niya araw akong ipapatay pati ang pamilya ko. Kaya sa takot ko sumunod ako sa gusto niya. Naging sex slave niya ako sa loob ng maraming taon. Siya rin ang may dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Jake. Ipinagkalat niya sa mga kakilala ko at kaibigan ang lahat.
Hanggang ngayon ayaw niya akong tigilan, lalain. Sinabi niyang kapag sinubukan kong tumakas sa poder niya, papatayin niya ang pamilya ko. Nang marinig iyon ay biglang nanumbalik sa isipan ni Keiko ang mga pinagdaanan niya. Mula sa kamay ni Benjamin hanggang kay Elijah, ni hindi niya nasabi ang bagay na iyon kay Abay. Inilihim niya iyon dito, pero hindi niya akalain na halos pareho lang pala sila ng pinagdadaanan nito. Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin, Abay? Lagi tayong magkausap sa video call. Ang saya-saya mo pa. Yun pala may mabigat lang pinagdadaanan. Ani Keiko na muling naiyak at niyakap ang best friend. Muling humagulhol si Abay ng mga sandaling iyon sa kagumanti ng yakap sa kaibigan. Nahihiya kasi ako sa'yo sa kamaganda na ang buhay mo at kasama mo na ang totoo mong pamilya, kaya bakit sasabihin ko pa sa'yo, bro? Don't worry. Magaling na lawyer si Seichi. Siya ang hahawak sa kaso mo. Tutulungan kita, bro. Ipapakulong natin ang hayop na iyon nang gagalaiting lintan niya ni Kiko. Maraming salamat, lalain. Maraming salamat talaga, di. Paulit-ulit na saad ni Abay habang patuloy ang pag-iyak. We're best friends kaya hindi kita pababayaan, bro. Gagawin ko ang lahat para mabulok sa kulungan ang Henry Scott na yon. Dahil sa kagustuhan na maprotektahan ang kaibigan, nag-decide si Keiko na sa mansyon ng mga inuul patuluyin si Abay kahit na ayaw nito. Malaki naman ang kanilang mansyon at maraming bakanting kwarto, kaya nagpasya siyang doon na patirahin ang kanyang kaibigan. Huwag kang mahihiya. You're like sisters to me, bro, ani Kiko. Sinamahan niya si Abay na magtungo sa isa sa mga guest room sa mansyon. Maraming salamat, lalain. Di ko alam kung papaano kita magpapasalamat sa'yo. Nakangiting saad naman ni Abay. Siya nga pala, nagkita na kayo ni Gneves, maya-maya'y tanong pa ni Abay. Yup. So alam mo na ang nangyari sa kanya noong umalis ka? Kumunot ang noo ni Keiko sa narinig. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Umiling-iling si Abay sa isinagot ng kaibigan. Kung ganon, hindi mo siya binigyan ng chance na makapag-explain, no? Tama. Tumango si Keiko bilang sagot. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinabahan ng mga sandaling iyon. Di ka ba nagtataka kung bakit Grayson na ang surname niya at kung bakit iba na ang kumpanyang pagmamay-ari niya? Eagerly. What happened to him? Nag-resign siya bilang Chief Executive Officer ng Dawson Group at nagpalit ng surname ng mommy niya. Pilit kasi siyang ipinakasal sa bruhang si Gwyneth Chua habang unconscious siya sa hospital. Naging critical ang buhay niya dahil 3 beses siyang nasaksak noong gabing hinahanap kanya.